Hello, brilliant people. This is Jobert Bergaza, and welcome to Jobert Talks. In today's conversation, I just want to share this one to all of you kasi feeling ko, lalo na sa mga junior high school or senior high school, magagamit nyo talaga ang tip na ito na ibibigay ko sa inyo. Kasi, para saan ba't nag-aaral tayo? 'Di ba? In the future, we are aiming to get good job and to find good work, right? So, yan ang pinakadahilan talaga kung bakit tayo nag-aaral. But before I'm going to share to you everything, I just want to share my night tonight. Kasi alam niyo po, productive tayo ngayon. Nagtapon tayo ng basura kasi yun na yung goal ko ngayon na every night magtatapon ako ng basura para wala na talagang magstay na basura here. Tapos, Taiwanese na rin yung ating culture ngayon sa ating self kasi pinapractice ko na rin yung ginagawa ng mga Taiwanese na sa gabi sila naliligo. Kaya yung buhok ko ngayon, hindi naman to basa kasi nag-hair dryer naman ako. So ayan, fresh na. So tomorrow morning, hindi na ako maliligo. Half bath na lang tomorrow. Ganon. Para yung hair natin fresh siya sa buong araw. Ayan. So, fresh din tayo sa gabi sa pagtulog kasi nangangati na talaga ako yung mga major. Parang nasanay na rin ako. So, magiging, ano na talaga yan siya, lifestyle na talaga natin siya. Anyway, going back to my topic tonight, paano ba talaga maihanda yung self natin sa future? Kasi yun naman talaga yung goal natin. Na-share ko sa inyo noon sa aking pinaka-recent na video kung paano ko minanage yung self ko even if yung kinuha kong course or yung natapos ko is hindi ko talaga 100% minahal. Yun po talaga yung totoo. Ipinaglaban ko lang siya kasi of course natapos ko, ang kailangan ko talagang gawin yun kasi wala na akong option, di ba? Kasi kung mayaman lang kami, mag-aaral pa talaga ako ng abogasya kasi gusto ko talagang maging lawyer. However, because limited lang yung money namin, so right after kung natapos yung aking degree, nagtrabaho na talaga ako agad-agad. Anyway, yung pinaka main point natin ngayon, paano ba hindi ma-jobless or unemployed right after graduation? Yung pagkatapos mo sa yung degree, kasi ang dami po talagang nagtapos sa isang school year, for example, or academic year. Ilang milyon. Hindi ko, milyon ba? Pero basta ang dami. Kasi isa-isang university lang, for example, Mindanao State University, umaabot kami ng 2,000, 3,000 sometimes. Sa isang university lang yan ha. Ang ilang university sa buong Pilipinas. Imagine mo yun? Kaya nga sabi ko, I'm so blessed enough kasi never kong naranasan na maging jobless, maging tambay. Kasi, for example, graduate ako nung April 14 of 2015. Nung June, nung year na yon 2015, college instructor na ako. Nagsimula ako bilang isang college instructor and then right after, nag-move ako sa DepEd, that's my second job. And then after DepEd, naging foreign teacher na ako dito sa Taiwan. So never talaga akong nabakante ng kahit isang buwan na vacant, no. Hindi ko naranasan. Tuloy-tuloy talaga yung pagtakbo ng aking career. Yung pag-move ng aking, pag-improve ng aking level as a worker, as a teacher, ganon. So, ano ang dapat gawin? Una, kung ikaw ay junior high school pa lang ngayon or elementary, pero junior high school na lang para magkaroon tayo ng magandang basis. Kung junior high school ka ngayon, dapat alam mo na kung ano yung maging trabaho mo in the future. Dapat na-define mo na yung sarili mo. Okay? Para alam mo kung saan ka patungo. Pagkatapos mo sa senior high school, swerte nga kayo ngayon eh. Kasi may senior high school na. Meaning to say, meron kayong 2 years para magnilay-nilay pa sa inyong mga sarili. Mag-reflect kung ano nga ba talaga ang gusto mong trabaho in the future. Kami noon wala. After junior high school, diretso agad kami sa kolehiyo. Kaya minsan naguguluhan pa kami sa college. 'Di ba? Kayo ngayon, you have 2 years to think about yourself. Ano yung work na gusto nyo in the future? Now, pag na-identify mo na siya, i-search mo sa internet. Kasi open na ngayon. Okay? Hanapin mo kung saang mga university sa Philippines ang nag-o-offer ng kursong gusto mo. Okay? Kasi daming lalabas dyan, diba? For sure, marami talaga ang lalabas dyan. Now, piliin mo yung pinakamagandang university talaga. Unang gawin nyo is i-invest nyo talaga yung self nyo sa pinakamagandang university sa country natin, sa Philippines. Kasi alam nyo,
mayroon talagang factor ang university, I have to say. Kapag tatak ka ng ganitong university, automatic, oy, magaling to. Kasi alam nila ang training. For example, sa akin, paglapag ng Mindanao State University, automatic talaga, wow, from Mindanao State University, ibang level ito. Ganon talaga. So, merong advantage yung university talaga natin. So, hanapin nyo sa lugar ninyo kung ano yung pinakamagandang university dyan, i-invest niyo ang sarili ninyo. Kahit mahirap yan kasi most of the time, walang bayad yan or konti lang ang bayad. Kasi mga state university yan eh. Most of the time kapag magagaling na mga university. Pero meron din naman mga private schools na magaganda din yung kanilang pinoprovide na education, okay, sa mga students nila. Pero ang daming mga state universities sa Philippines, ang gaganda ng mga performances nila. May quality education talagang nararanasan ng isang estudyante. So i-invest mo yung sarili mo doon kasi plus factor yan sa'yo. Secondly, ilaban mo talaga major, minor subjects, ilaban mo silang lahat. Kasi kapag nagtapos ka with Latin Award, magandang factor din yan para sa pag-apply ng trabaho. Kasi of course, reflection sa sarili mo yan eh. Uy, cum laude. So meaning to say, may say talaga ang estudyante na ito kasi maganda yung track record niya, yung kanyang TOR, ang ganda ng mga grades. Pero kung hindi mo naman na-achieve yung Latin Award, at least malapit ka doon. Kasi ako hindi naman ako naka-achieve ng Latin Award, pero pinaglaban ko lahat ng mga subjects ko. Parang napapraning ako kahit minor lang siya, hindi ko talaga siya tinitigilan. Ang nakasira lang sa aking TOR is yung mga numbers, may numbers na subject, yun lang talaga ang nakasira sa aking transcript of records. Pero anyway, tapos na siya, hindi ko talaga kayang ipaglaban yung mga numbers, so tinanggap ko na lang din sa sarili ko na kahinaan ko talaga yan. So, andun ka na sa setup na nakapag-enroll ka na sa magandang university, tas nilaban mo talaga ng todo-todo yung kurso mo. So, after that, pag nakapagtapos ka na sa iyong degree, huwag ka talagang mahiyang mag-apply. Guts lang kasi yan eh. Pinaka-importante yung 4 letters na yan. You have to have your guts. Dapat punong-puno ka ng self-confidence na mag-apply. Huwag kang mahiya. Kung ma-decline ka sa school na to, sa establishment na to, okay lang. Find another one. Pero ang ginawa ko, kung gusto nyo i-follow, maganda din. Ako, nasa university pa lang ako sa MSU, pero ang hometown ko kasi Butuan City. So, sinerch ko lahat ng school sa Butuan City. And then, gumawa na ako ng application letter. Nasa MSU pa lang ako nung time na yun, ha. Print ko na lahat ng aking mga application letter. So, pag uwi ko sa aking hometown, may isang araw talaga yun together with my sister. Nilibot namin yung syudad. Sinabmit ko lahat ang ginawa ko. Siguro mga nasa mga siyam yun siya na application letters. And ang daming nag-reply. Ang daming nagbigay sa akin ng response doon sa aking sinabmit ng mga application letters. So, automatically, may napagpilian ako at nakapagtrabaho agad ako after 1 month. Kasi May ako nag-apply, tapos, hindi lang talaga siya nag 1 month. Kasi May ako nag-apply, tapos pagka June noon, nagsimula agad akong magturo bilang isang college instructor sa isang private school. Napaka-thankful ko talaga sa school na to. Kasi alam mo yung feeling na, ito yung school na unang naniwala sa iyo nung walang-wala ka pa. Yung wala ka pang pangalan, wala ka pang napatunayan, pero naniwala sa iyo ang school na to. Kaya I love SGIT talaga, yung nasa Butuan City na SGIT. Kasi sila yung unang naniwala sa akin. Kasi ngayon, sa level ko, kahit siguro saan ako mag-apply, ang dami nang tatanggap sa akin. Kasi medyo malayo na yung narating ko sa teaching. Dati, walang-wala ako. Pero binigyan nila ako ng chance na magkaroon ng experience doon. So, I'm so grateful. So, yun ang gusto kong i-share sa inyo tonight. Okay? Dapat nakaplano talaga ang lahat. Kapag nakagraduate ka na, huwag mong hayaang hanggang dyan ka lang. Sayang naman yung may degree tayo, tapos hindi natin nagagamit, diba? So, ilaban mo, applyan mo lahat, yung mga gusto mong establishment, schools, if you're a teacher, and then, bahala na si Lord, ipagdasal mo lahat yung mga pinag-applyan mo, and believe me, meron talagang 1, 2, 3, or 5 na tatanggap or tatawag sa'yo or magkaka-interest sa application letter mo. Okay? So, that will be all for tonight. See you again tomorrow for another video. Bye-bye!